Sa akin kasi yung mga enkwentro, naalala mo yun? Pero yung mas naalala ko, yung medyo may blooper, medyo nakakatuwa, o medyo merong, hindi lang yung mismo encounter, yung bakbakan o yung, may mga naalala ka na mga insidente na medyo sa akin, medyo natatawa ko. Ah, na-assign kasi ako noon, nung ano, naging assistant S2 ko sa batalyon noon. So, 74th Infantry Battalion, dati 1st Scout Ranger Battalion, na-dissolve because nung 1989 ko. So, nung time na yon may information, intelligence. So, nag-ano na ako na magandang career din yung intelligence kasi kung may information, pwede mong aksyonan. So, supposed to be, bibigay mo yun sa binibigay naman natin yun sa mga units. Pero magandang gusto mo pa rin sumama. Nandun yung mapasama ka sa aksyon. So, one time may ganun kami, may pinasok, may raid. Kaya lang so may mga different houses na may report na may terror threat doon, may terrorist with firearms. So, pasukin namin yan. Ako nanguna alam naman yung mainit ka pa, tinyente. Tapos, malakas ako noon. Yung mga kasamahan ko noon, medyo pabagal-bagal. Nauna ako, takbo. Assault. Sabay tadyak ko sa pinto. Nasira yung pinto. Pagpasok ko ngayon, puro palay. Puro bigas. Walang kalaban. Yung pala, yung kalaban nandun sa kabilang bahay. Ang naka-score ngayon yung kasamahan ko. Nagbayad kayo, sir. So ngayon, bayad ako. Sorry po, ma'am. Sorry po. Bayad ako ngayon. Dahil nasira ako yung pinto nila. So, kasi yung turo sa Ranger, CQB, panahon namin noon Kami yung unang mga class na naka-undergo ng CQB, mga turo. May door breacher, wala naman tayong equipment na pang-breach ng door. So, tadyak talaga. Tadyakan ko, sira yung pinto. Pasok ako. Ganyan, pag wala naman pala. Puro palay, tsaka bigas. So, yan yung experience ko na mga bloopers. Pero usually, yun yung naaalala mo yung bloopers company commander ako sa Quezon. So, nasok namin yung regional headquarters. Regional headquarters. May magandang information. So, pa kami nun? We travel by boat. Kasi, kung by land, ambush site, compromise, by boat. Pasok kami. Pitch landing. Sabi ko, dapat ako mauna. Pitch landing para kung nag-landing, sunod yung mga tropa. May kasama akong unit doon. Isang tiniente rin na naging mas nauna sa akin, mas senior, pero naging chief of staff. General Madrigal. So, sama kami. Operate. Nag-operate kami yan. Kahiwalay kami. Ang kahirapan noon, ng army no, walang radio. Nung panahon nyo, sir? Panahon namin. Isa lang ng 7-7 namin, dalawang kumpanya kami, pero section size. Isang section ng Alpha, isang section ng Bravo. Isa lang ang radio namin sa kumpanya, Alpha ko, siya Bravo, tapos isang 187. Yung 187, iniwan namin doon sa base namin, patrol base, tsaka isang 77. So, nung maghiwalay kami, wala kaming kontakan na. So, ang plan namin is ako akit ng bundok. Dahil medyo, malakas pa ako na sa akyatan So, si Lieutenant Madrigal noon sa baba. Sa ilog. Ilog siya. Sa taas ako. Nung na yun, yung tama pala tinumbok namin. Doon pala yung
regional headquarters. Samantama yun. Doon yung punta namin. So, pagbaba namin ng ilog, sa lubong ko, outpost. Yung lead scout ko, tumambling. Bakbaka na eh. Sa lubong sa amin ng balay. So, isang nasa high ground, nag-hold the line. Yung isang tropa ko, hold the line. Tapos kami, sa gilid, nasa baba, nagkakagulo. Sabay yung kalaban, sigaw ko. Kahit hindi ko alam, basta makasigaw ka, makapag-command. O kayo, dyan, doon, sigaw ko ng gano'n. So, in-assist ko, akit ako. Malakas to eh, lakas. Lakas ng volume eh. Kasi regional headquarters nga eh. Merong M60, tapos may mga 2 o 3 din yung kalaban. So, ibig sabihin, malaking grupo. So, sa lubong sa amin yung buga. Tapos, ang dala ko, isang section, 2 team. Hanapin ko ngayon yung isang team. Dahil isang team na kayong bumabakbak doon eh. Tapos pinasuportahan ko yung inaiwan sa taas. So, 3 sila ron sa taas. 4 kami sa baba na bumabakbak doon. Outpost pa lang natumbok nyo, sir? O ano na? Outpost pa lang yun. Pero siyempre, nandun na yung... Ano na? Nag-reinforcean na sa inyo, sir? Nag-reinforcean na eh. Kasi meron silang gustong evacuate eh. Na mga ranking doon. Ewan ko sino yung mga nandun yung regional headquarters. Bakbaka na ngayon. So, hanapin ko yung mga tropa ko na isang team. Nawawala. Kita ko ngayon, nandun sila sa may mga bato-bato. Nag-ipon-ipon to na yung isang team. Tapos yung team leader nila, putok na lang ng putok ng 2 o 3. Sabi ko, patayo ko ngayon. Asan kayo? Bakit nandito kayo? Sigawan ko sila. Bakit di tingin na lang, nakatayo ko eh. Di lumakas, nabuhayan ang loob. Tapos yun, nakadikit sa amin, nakabuo na kami. Nag-assault kami. Pero matagal-tagal din yung putukan na yun. 14 lang kayo, sir, uma-assault sa 14 kami. main camp. Halang na siguro, marami kami. Pero sa amin yung initiative. So, nung nangyari ngayon, kumalat yung kwento na ngayon. Doon sa mga kasamahan ko, tsaka sa ibang kumpanya, ang tapang ni Lieutenant Alberto. Nagbabakbaka na, nakatayo pa, pamewang pa. Hindi nila alam. Ako, may bato naman, tsaka may bundok. Siyempre, alam ka naman kung tatamaan ka o hindi. May estimate mo naman eh. So, yun, nasort namin. Yung sabi kong problema namin. Sabi ko, nagdalawang isip din ako nun kasi yung walang radio eh. Yung kasamahan ko. Bakit kaya ang lakas sila? May M60. Hindi kaya to yung kasamahan namin, missing counter. Pero nung nagtagal, hindi. Nakita ko yung may post eh. Hindi to. Kalaban to. So, nagkaroon ng hesitation doon. Pero nung inassault namin, nakuha namin. Tapos yun, 8 firearms yun. No, nakuha hindi, namin. sir. Nabalita kami noon eh. Nabalita kami. Datingan yung media, datingan yung ang nag-angkin nun yung provincial commander eh. Okay lang, sir. Normal naman yung mga Dating yung chapel. Pero anong feeling, sir, mga ganun na Pero siyempre, feeling mo, warrior ka, ni-interview ko ng media, tinuturo-turo ka. Meron pa tayo na yung rifle grenade sir. na hindi sumasabog, tumusok sa puno eh. May outpost, tumusok doon. Pinapakita ko pa, kaya nga. So, tapos dumating na yung battalion commander doon na kasi hindi na kami Ranger battalion noon eh. Dahil na yung na-dissolve na yung regiment. Dumating din yung battalion commander, dumating yung provincial commander, di sikat kami. Pero kita ko ron is yung kakulangan natin siguro mas maganda pa yung resulta nun kung nagkakontakan kami nung kasamahan ko na may walay na grupo. Wala pa pala kayong mga di ba, sir, ngayon may handheld na lahat yung mga... Wala pa noon, wala. Nung time na yun, hindi ganun pa yung Philippine Army. Wala pa rin nung uniform.
Oo, sir, panahon nyo, Panahon kanya-kanyang namin, bili, sir. uniform, hindi uniform. Uniform, hindi uniform, kanya-kanyang bili. Uniform, hindi uniform, kanya-kanyang bili. Yung maganda ro. Kaya tagal din yun, yung bakbakan na yan. So sabi ko, breakfast muna tayo. Abutin tayo ng hapon nito. Sabi ko, may okay, ganun sir. pa ako eh. Kain muna. Palit. Kain muna isa, tapos palit. Ganun. May mga ganun pa kami na ginawa nun eh. Para malakas tayo, tapos assault. Hindi rin talaga nag-hold the line din yung kalaban, sir. Hindi rin, tagal din, pero Nagdahan-dahan, sir. kasi meron silang ni-evacuate siguro. Sabi ko kung nakamaneuver yung isang section, siguro kung may kontakan lang kami, mas maganda pa yung resulta. Kasi ginawa na lang nila doon, palakpak sila. Yay! Palakpak sila eh. Sino, sir? Yung sa baba? Sa baba, oo. Sino, Sir Madrigal, Sir Oo, Benji? kasi kita na, nagbabakbakan kami doon sa bundok eh. Palakpakan na lang sila doon eh. Sabi ko, kung nakalapit kayo, sabi ko, wala, yun yung kakulangan doon. Kakulangan natin noon. Kasi from nung time na yun, hindi na kung may NBG na sana noon, tapos yung mga radio, mas maganda sana yung result. Ngayon, maganda ngayon yung Philippine Army na dapat ma-maintain natin yung mga gamit. Kasi malaking tulong yan eh. Lalo na yung communication, yung NBG. Ngayon, may mga drone na eh. No? May drone, makita mo kung saan yung Di, bago tayo pumunta sa hulo nyo, sir, di ba, sir, ano kayo? Kayo rin nagsimula ng mga sniper company, MLRS, di ba, sir? Puro, ano kayo, puro yung, tech advancement. yung na-assign ako SOCOM. Assign ako SOCOM, si General Santiago, ang commander ng SOCOM. Tapos kami ni Tata Shebert. G2 ko ng SOCOM, si Tata Shebert was G8. And then later on, naging G3. Si Buboy Salazar was the G3 and then became Chief of Staff. So, nung time na yun, doon na-conceptualize yung light reaction company. Pwede nyo ba ikwento, sir? Definitively na, si Sir Tata, ikukwento rin daw, pero pwede, bilang isa sa mga staff officers nung buuin, sir, yung unang LRC, pwede nyo ba ikwento, sir, yung situation noon, lalo na sa Basilan and Sulu, and bakit nyo, anong ginawa nyo para maitatag nyo, sir, yung LRC? So during the time nung galing ako ng ng Basilan, yung kidnapping na school children, tapos yung pumasok yung ranger noon, Punuwaji. Yung mahirap na mahirap pasukan yung because of the terrain and then yung position din ng Bosep noon. So, pumasok yung ranger noon. I was with the Special Operations Tactical Advisory Group. Ako yung intel officer noon nung pinasok yon. So, ang dala namin noon is yung provided C2 sa Ranger tsaka Special Forces Company. Yung 94. Yung naka-rescue ng Yung Bacala, sir? si Bacala. So, noong time na yun, yung terrorism was on the rise. Tapos, nangyari yung sipadan. Ito naman sa Basilan, yung school children. So, nandun yung na kailangan natin ng anti- o counter-terrorist company or unit. Yun, sir, yung nag-trigger talaga na pag-isipan nyo na magkaroon ng LRC, sir. Yung kaganapan sa... Kasi wala tayong wala tayong ang counter-terrorism unit natin, yung Ranger na kasi yun yung training, alam na natin, pang jungle operation, magaling yung Ranger. But dali mo siguro sa urban setting or others, or hostage rescue, hindi tayo ganun equipped. Kasi pag pasok mo mga isang kwarto, may kalaban yan, spray mo yan.
patay lahat yan. Ranger, padala mo dyan. Pero kung may hostage, siguro mag-isip ka kung sinong papadala mo dyan na unit na kailangan hindi tamaan yung hostage. So, ibang klaseng training yon, ibang klaseng equipment. So, we require another unit. So, during the time of General Santiago, naisip niya yun na we need a unit na counter-terrorism. So, nabuo yung Light Reaction Company. We started with a company. So, pili ng officer, tsaka tao. Kuha sa Ranger, kuha sa SF. So, siyempre, yung mga unit, yung dalawang regiment, they were usually against. Kasi meron, yung Ranger, merong Special Operations Platoon. SOP. Oo, tapos naging kumpanya yon 20 SRC. Ganon din yung yung SF. Don't know kung anong 33rd yata yun, SF company na merong function sa terrorism. Pero usually, kasi kung dalawang unit nga yung pupunduhan mo, hindi naman ganun kayaman yung Philippine Army, ganun dalawang unit ititrain mo, mas maganda isa na lang. So, with binuo nun ni General Santiago, tapos si Tata Shebert, si Buboy Salazar, and then later on, si Ted Llamas dumating din. And kayo, sir, all throughout nun, kayo ang Ako ang G2, no? G2. So, nung sinisimula namin yon, kasi siyempre, pa nun nagpipili pa nun ng mga tao. Pero buo na siya, na isang kumpanya. So, ang ginagawa namin nun, pinaalam ko nun kay SOCOM Commander and then kay si John G. Luntok nun. Luntok. Siya yung deputy ko nun, G2. So, hanap kami ng target, yung malapit lang. Tapos, namin, may mission, bigyan namin mission para makita natin yung galaw. Kasi iba yung galaw ng SF, iba yung galaw ng Ranger. Pag pinagsama mo yan, hindi natin alam. Kailangan ng isang galaw, sir. Oo, kaya kailangan isang galaw. So, aside from yung wala pa silang formal training noon na binibigyan ng Amerikano noon, doon mayroong SF company noon. Sinimulan na namin yun from physical fitness. Kayo muna, sir, pala. Oo, kami muna. Physical fitness, pinipiti ko yan. Sila John G. Luntok, pati sila SJ, si San Juan. 2001 ito, sir? 2000? 2001. So, ganun pala, sir. Bago dumating ang Charlie 11, kayo pala, sir, ang Kami talagang... muna, mamimili nga eh. Kasi, tapos may dumating na yung isang airborne class, pinasok doon, hindi Ranger, hindi SF. Yung iba ron. So, ang nung pina-operate namin, makita mo ngayon kung sino ba yung pwede rito, sino ba talaga hindi pwede. So, yun, inunti-unti yun. Hanggang nakabuo kami ng one company ni John G. Tapos, nung time na yun, mag-anniversary ng SOCOM. So, nagpa-demonstrate ng capability ng yung confidence firing na puputok ka dito, target ka dyan, yung kaharap mo, may target sa likod mo. Tapos, babari lang ngayon. Tapos, turn right. Harap sa right. Tapos, biglang face yung mga kalaban mo, puputok mo. Pareho kayo maghaharapan, nakaharapan kayo. May drill kami na gano'n na pinaginawa namin. Dinevelop namin doon. Lupit nun, sir. Wala sa atin sa Ranger yun, sir. Yung confidence firing natin, ganyan eh. Ganyan. Oo. Yung confidence firing doon, target dyan, may target dito. Babarili mo. Yung kaharap mo, puputok din. So, ganun yung... Ito pala ang simula ni LRC, sir. Bago pa siya naging... hindi pa siya LRC nun, sir. LRC na. LRC na, sir. No, pero wala pa silang training ng Amerikano. Wala pa equipment ng Amerikano. So, kung ano yung available nun from 20 SRC, from 33rd, tapos kung ano na-produce namin, yun na yung ginagamit namin. So sabi ko, dito mo makikita yung
doon mo masasana yung mindset ng sundalo, ng unit sa pag-demonstrate tsaka pag-training. So, dumating si General Gasmin, CGPA, dinemonstrate namin yun. Yung capability na yun. Meron pang sniper nun na hindi ma-detect. Okay, sir ah. Yung sniper nandun sa tabi ng grandstand. So, may 3 sniper, pero nakapaikot yun. Puputok yung bawat sniper. So, sa grandstand ng Socom, puputok yun, yung 3. Tapos, hinapahanap namin kay CGPA noon, kay General Gasmin. Sir, please locate the sniper. Hindi niya makita eh. Pero nandun lang sa tabi niya yung nalaman lang niya nung pumutok yung isang sniper na katabi niya. Doon ang nalaman niya. Nung sinisimulan nyo ba, sir, knowing panahon nyo as CGPA, nag-full bloom na si LRR eh. Especially during Marawi, sir, di ba? Pero being one of the founding fathers ng LRC, ngayon LRR, alam nyo ba noon, sir, magbo-bloom itong unit na ito nung sinisimulan nyo siya way back 2000? Nakita namin na nandun, papunta, magiging main unit siya ng Army. May kasi kailangan. Nandun yung mission niya, importante yung mission niya, counter-terrorism. Tapos meron siyang unique capability na wala yung dalawang unit. Kaya sabi ko, tama to na Nung nakita na namin nun. Yan maganda nga nung na lalo na nung si Luntok nga yung naging regiment commander, tama kasi siya yung unang company commander. And then yung development niya, nakita niya. Kita niya, sir. Nakita niya. So, yung mga pangarap namin nun, wala tayong gamit na ganito, kailangan natin ng gamit ganyan. Hanggang, kami nun imagination lang kami nun. Usap-usap kami nila, Shebert, ni Ted Lamas, ang training maganda. Tapos, during that time, SOCOM, may binuo kami yung Special Operations Battalion. Kasi nung time na yun, medyo, kaguluhan nun yung political situation. And then, meron pa rin yung threat ng terrorism. And yung LRB noon, nagsisimula pa lang. Wala pa nun eh. Wala pang LRB. LRB kasi, sir, 2013 officially, sir, di ba na naging LRB? Oo. Pero sir, nung mag-batcom kayo sa Sulu, yung mga gera-gera nyo doon, badi-badi nyo na yung LRC. Oh. LRC nun, sir? Oo. May encounter kayo, di ba sir, founder kayo ng LRC. May encounter kayo, sir, as second SRB commander? Magkasama kami noon. Doon kami silangkan. Sige nga, sir, kwento. isang war story nga ulit, sir. Hindi naman ganun ka, Kasi, yung time na yun, baga nandun na lahat yung unit eh. So, usually pag Sulu kasi, pagka nagkagulo dyan nawawala sa mainland ng island. Pero naabutan pa namin yun. Nung di kami muna. Tapos nagdatingan na ibang unit. Nandiyan na yung LRC, nandun na yung ibang mga, yung JSOC. Pumasok na yung JSOC. So, sabi ko, magbe-beach landing kami nun beach landing. So, transport kami ng Navy yung Normandy landing. O sir, ganun kaliliit, sir. Tapos beach landing yan baba rampa. So, kasama ko isang kumpanya ng LRC, tapos kami ng second SRB. So, magbe-beach landing na ganyan. Sabi ko, lahat ng LRC, sarapan kayo. Kasi kayo, meron kayong vest, may helmet kayo. Baka isip ko baka pagbukas ng rampa ng barko, beach landing, andyan na yung nakatutok na yung M60 sa amin. Sabi ko, at least kayo, naka-vest kayo. Pag matumba kayo lahat, di may cover na kami. Kaya, kasi nun, sir, tubaw-tubaw pa lang tayong ranger. Wala pang ka-best. Wala pa tayong vest nun. Walang vest nun. Wala ring helmet. Ayun, buti na lang, wala kaming
walang resistance. Tuloy-tuloy na. Pero pinasok namin yun doon sa may area na yun ng Sulu. Kaya lang, ang isang naalala ko ron sa LRC, kompleto sila. NBG, yung front and back na vest, may plate, helmet, may bino, lahat. Tapos ilang rounds ng ammo. Ako, pack lang. Tsaka yung ilang magazine lang naman kasya sa mo, pero puro bala na yung laman ng pack ko eh. Lakad kami, kasama ko yung LRC. Sabi ko, at least ito yung mga naabutan ko, sila D5 na, D5, D5. Paglakad namin sa bundok, sila hanggang kami sa Ranger, hanggang tuhod. Maraming putik. Yo, sir. Maraming putik doon, hindi ka makabante. Pero yung LRC, hanggang bewang. Ang bibigat nila, sir. Ang bibigat ng dala. Masaya ako na kasama sila eh. Sabi ko, at least pag takbo, maneuver, hindi makamaneuver to, makakamaneuver kami. Pero makita mo na kasi, bawat may fighting position. Yung lugar na yun. Bago ka makarating sa bayan or barangay, yung mga fighting position, yung mga tao doon. Kalaban, sir. Kalaban, oo. Kaya sabi ko, ang hirap tong bago mo puntahan yung Ganun naman. Yan yung nakita ko sa LRC. Pero, ang kagandahan, nanghihiram kami ng NBG. Paggabi. Mga lakad namin. Kasi wala eh. Buong batalyon, pina-account ko yung siguro mas maganda pa yung result nung unang enkwentro namin noon eh. Nung yung pagdating namin. Kung meron kaming mga MBG. Pero nung si GPA kayo, sir, di ba, ang dami yung pinabili na NBG, ang daming sniper rifle pinabili niya, sir. May mga previous order pa rin yun, pero nakita yung need. Pati yung yung medical kit. Medical kit. Doon uso yung yung pang blood clot. Oo, sir. Kasi may enkwentro kami doon na namatay isang tropa. May isang tropa na yun. Hindi ko nakalimutan yun eh. Si Master Sergeant Dabitan. Enkwentro na loss of blood. Siya nakadapa, tamaan dito sa tagiliran. Na-evacuate siya doon sa may casualty collection point doon sa gitna. So, nung enkwentro na yun, binalutan, wala tayong pang blood clot. So, nung yun ni Gerald Speron, siya yung SOCOM commander, sabi niya, kailangan natin to. So, nag-issue. Doon nag-issue ng pang-blood clot na merong individual first aid kit. Yung first aid kit ko, bigay ng mga kaibigan ko mga doktor. Kasi nung panahon nyo, sir, lalong tenyente, kanya-kanyang produce din ng kanya-kanyang produce. Uniforme, sariling first aid kit. Yeah, yun. Doon nagsimula yung individual first aid kit, yung IFAC, na merong pang blood clot. Kasi na loss of blood yung tropa. Nung nag-CGP ako, kasi na-meet ko yung misis taga Davao yan eh. Na-meet ko yung misis. Nung napunta kami ng Davao from Sulu, na-meet ko yung misis. Nakausap ko. Wala man ako may explain na maganda para may anak sila eh, may anak. So, nung nag-commanding general ako ng Philippine Army, merong mga sundalo na namatay nasa Kaburol sa Port Bonifacio, sa Libingan ng Bayani Mortuary. And during that time, presidente si PRRD, pumunta ron. Pinakilala ko yung dalawang anak ni Master Sergeant Dabitan. And then, sir, in-explain ko, sir, ito yung kasama ko noon, yung magulang, yung tatay nila kasama ko sa encounter noon. Namatay yung And during that time, binigyan sila ng bahay ni presidente and support do sa pamilya. Wala namatay na kasi yung nanay.
Pero yung dalawang anak, malalaki na eh. So, pinahanap ko nung kumandyan namin. Dinala raw. Yan, nabigyan sila ng support ng presidente, nabigyan ng bahay. Maganda yung ano raw. Sabi Alam ko happy kayo, sir, na nagawa nyo yun. Because we know you very well, sir, na yung puso nyo, ganun talaga eh. Oo. Siyempre, wala akong kakayahan nun eh. Battalion commander. Limited yung resources mo may tulong. Pero yung time na yun, sabi ko, pumasok sa isip yun. Yun yung nag-isang casualty ko nun doon, sa encounter na yun. Yung matagal na bakbakan.